ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Magandang hapon sa atin, Igsuon, at live tayo ngayon. Sa isang anak upang kasi namang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, upang hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay natin hindi lamang pala dito sa lupa. Meron pa tayong lalakbayin. After natin mamatay dito sa lupa, meron pa palang pupuntahan yung kaluluwa natin. Which is yun yung dapat pinaghahandaan natin. Kasi diba dito sa lupa, pag namatay tayo, alam natin yung katawan lupa natin. Wala lang. Mabubulot siya, kakainin na siya ng lupa, mabubulot ka na lang. Pero yung kaluluwa natin, diba? Saan pupunta yung kaluluwa natin? Dapat hindi yung oras ka lang natin ay yung Huli ko bro. Huli Raimundo kasi nasa. Ang Panginoon ko ay sa atin. Kasi sabi ko sa Bible, kung ang dalawa, higit sa dalawa ay napunusan sa kanyang pangalan, natin si Lord. Naniniwala ko ako na kasama po natin ang Panginoon. Si Lord po yun. Kabal siguro dyan at ingat kasi. Pwede po magtanong sa inyo, te? Sige. Bro, anong religion nyo? Catholic ba kayo? Sagit lang, te. Mga kapatid ko yan. Upo po kayo, mga bro. Hindi, bro, kasi Catholic faith divine. Pinatatanggap nyo kasi yung bulaang Kristo ninyo. Iba yung Kristo nyo sa Kristo ng Biblia. Mga bro, mga devoted Catholic kayo, upo kayo. Sige kapatid. Tatanong sana kami, kuya. Kasi mga kami. Sige pala, respeto muna kami. Respeto. Kasi bro, ayaw mo naman ako pagsabihin ng bro. Ganyan pala kayo mga born again, ayaw magparaan ng kapwa-tao. Hindi, ako katoliko din ako dati. Wala naman akong pakialam kung katoliko ka dati. Ang pakialam ko yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Maganda mag-lecture rin ako sa kanila. Para fair tayo. Upo kayo dyan mga kapatid, le-lecturean ko kayo. At patutunayan ko yung itinuro sa inyo ng mga sulpot ay nililigaw lang kayo. Mga katoliko ba kayo? Mga Katolik kayo? Ganito ate, huwag tayong maging bias kasi ayaw mo ako pabasahin. Natatakot kayo natatakot ka pala kuya pastor ka pa man din Hindi ako nag-ano sa'yo. Hindi kuya, okay lang kahit mag-share ka. Kasi kami aalis na kami. Aalis na kami. Sisiya pa kami ha. Kasi nasa 4-1 naman ang unang 1 yun eh. Oo,
Nasubukin ninyong espiritu kung ito'y sa Diyos. Pag naging bias kayo, 5:19 ng Galacia, sa demonyo talaga kayo. Hindi kami bias. Mga Katoliko ba kayo, mga kapatid? O, mga devoted Catholic ito, nililigaw nyo eh. Oo, di ba? Wala kang saan sa Bible nililigaw na. Liligaw nyo? Meron, 24 Mateo, sapagkat maraming magsisiparitong bulaang propeta, isa ka na doon. Isa ka na doon. Dahil ang Catholic Church, 1st century, 2nd century, hanggang sa kasalukuyan, existing kami. Tanong ko sa inyo, sino ang pastor ninyo noong 1st century? Sino ang pastor ninyo noong 1st century? Sino ang pastor ninyo noong 1st century? Alam mo o hindi mo alam? Judgmental. Oh, hindi makasagot mga kapatid ang mga pastor na ito. Dito muna kayo mga kapatid ha. O nasa 1:13 ng Tito yon, sawayin yung may kabagsikan. Kaya nga kita sinasaway eh. Kilala ko si Pablo. O kung kilala mo si Pablo, ba't hindi mo alam yung sulat ni Pablo sa 1:13 ng Tito? O maghinay-hinay ka kapatid, 3:9 ng unang Pedro. Pastor ka pa man din. Wala kang sinasabi. Meron Wala ka sa Biblia. You are be born again, Christian. Tama yon, yung 3:5 ng 1, hindi ko naintindihan yun. Wala espiritu ang sa inyo. Tahimik lang ako dito. Yung 3:5 ng 1 is a form of baptism. Hindi naman kayo nabautismohan kapatid eh. Bro, makinig muna kayo, pwede ba mga kapatid? Mangangaral lang kami sa inyo. Sige, pasensya na po kapatid. Thank you, kuya. I appreciate. Sige, Kaya mo sila, may judgment sila. Thank you. I really appreciate. Tinawag naman tayo sa kalayaan natin, 5:13 ng Galacia. Pwede ba kayo makinig saglit mga ate? Mga Catholic ba kayo? Ngayon, yung mga ipinangaral sa inyo gaya ng faith alone, na hindi na daw kailangan ng reliyon para maligtas, tanggapin na lang daw si Kristo, ligtas na, kapalpakan yun. Kapalpakan lahat yun. Pakihawak nga ng camera ko. Ayusin natin. Kasi kami mga Catholic. Mga Catholic pa kayo? Binyag kayo sa Katoliko, bro. Ikaw, bro, kasi mga Catholic sila. Catholic rin ako. Catholic faith defender. Di naman ako papayag na i-catechize nila yung mga natin, kapatid. Ayun nga, kapatid. Kaya, ganun lang yun. Pag huwag pakialaman, ayun nga. Pumayag naman sila bro na i-catechize nila. About sa doctrine ng Catholic Church. Ngayon, pag-aralan natin, yung sinabi nila kanina. Kasi, born again, no? Ngayon, ano ba yung definition ng born again? Sa Biblia. Ngayon, ang pinagbabatayan ng mga born again, kaya yung ko na ba? Nakalagay doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao, ipanganak sa tubig at spirito. Ngayon, yung pagkapanganak sa tubig at spirito, hindi yung ginagawa nila pastor na magtataas na lang ng kamay na nanalangin kung wala na kayo kami. Dahil nasa 3:5 ng 1, is a form of baptism. Bakit magkapanganak nga sa tubig? Baptiso, paglubog, at yung baptiso. Dahil tama yung pinasa nila kanina, si Kristo ay maliligtas. Pero mayroong daan si Kristo o mayroong instruction para maligtas. At magaganap yun sa mga pinag-ilay ng pinag-ilay. Nasa 16 na si Jose ng Mateo, na ikay Pedro, sa ibabong ng itong bato, si Tatay yung pinakit siya. At yung iglesia na yun, according to Royal Encyclopedia, Volume 1 is the Catholic Church. Kaya huwag tayong maloloko, kaya nga tinatanong ko sa kanya kanina, 4th century din ang pastor, wala silang mapakita. Bakit self-proclaim kasi babasa sila ng sikat, self-proclaim. Yung 3:5 ng 1, bautismo yun. Hindi sila yun dahil hindi naman sila binautismo at kayo. O hindi naman kayo binautismo, pinanalangin lang kayo, pinatanggap na yung Kristo nila, mali. Dahil yung nasa 3:5 ng 1 is a form of baptism. Ngayon, yun yung pagkapanganak sa tubig sa Espiritu. At yung pagkapanganak sa tubig sa Espiritu, utos ni Kristo yun 28:19 ng Mateo sila, hindi naman nagbabasa ng sitas, isa lang. Di ko pa. Halatang walang spirito ng Diyos ng mga pastor na ito. O ako, babasa ako sa inyo, wala akong dalang Biblia. 28:19 ng Mateo ang sabi, magsiyaw kayo't gumawa ng alagad sa bawat bansa at sila'y inyong bautismohan. Saan? Kay Kristo lang, gaya ng pinatanggap niya. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga meron tayong sign of the cross. Sila wala. Sign of the cross ba kayo? Wala. Wala silang sign of the cross. Bakit? Wala kasi sa kanila si Kristo. Ngayon, yung 28:19 ng Mateo, utos ni Kristo yun. At yun yung tinatawag na bautismo. At yung bautismo,
magaganap yun dun sa dakong pinili ng Diyos. Alin ba yun? Sabi sa 12.5 ng Deuteronomio, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung tahanan ng Diyos na sinasabi niya? Yung tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbabautismo para maging tunay na born again. Yun yung nasa 3.15 ng unang Timoteo. Dahil isa lang naman yung tahanan ng Diyos eh. Isa lang naman yung tinukod ng Diyos o tinayo eh. Alin yun? Sabi sa 3.15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaling sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun yung dapat pinili niya na doon dapat tayo magbautismo. At yung bautismo sa 3.5 ng 1, yun yung pagkapananganak sa Diyos. Yun yung bautismo. Yun yung born again na sinasabi. At yung mga tunay na born again, yung nabautismo at yung sa dapat pinili niya. Alin ba yun? Yung kanyang tahanan. At yung tahanan ng Diyos, 3.15 ng unang Timoteo, yung pag-iglesia ng Diyos. At according to CCC natin, yung doctrine natin mga Katoliko, yung Catechism of Catholic Church, yung nasa 3.15 ng unang Timoteo na dapat nating pag-bautismohan na kanyang tahanan, yun ang Catholic Church. Hindi sila yun. Tinan mo, dalawa lang sila. Tapos papatanggap sa si Cristo, ligtas na kayo. Ilan kayo sa langit? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang kayo sa langit, ilan kayo sa langit. Kaya mali yung form of born again nila. Dahil yung born again na sinasabi sa Biblia, yun yung mga nabautismohan sa bahay ng Diyos sa dakong Pilipinas. Nabautismohan pa ka Catholic Church. Yung born again ka, nabautismohan ka sa Catholic Church, nabinigyan ka, o born again ka, ikaw nabautismohan ko. O born again tayo. Ito pa nagawin born again tayo ng mga pastor ko, samantalang born again na tayo eh. At pag ipatatanggap nila si Kristo, ay nasa atin na si Kristo. O basahin natin ang 22:20, pagkatapos ng bautismo, sabi ni Kristo, at ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Therefore, 4th century, 2nd century, 3rd century, hanggang 2025, suma sa atin si Kristo. Kaya sa susunod mga kapatid huwag kayong papayag na evangelize kayo ng mga likulong pastor. Kita mo, nakita mo, di ba? Babaanan sa akin eh. Wala daw ako Espiritu Santo ng Diyos. Sino siya? Iniligtas ko lang naman kayo yung pagkaligo ng mga sulpon. Ngayon, bakit ko sinabi silang sulpon? Nasa 24 ng Mateo. Na sapagkat maraming magsisipar ito. Tanong, ang Catholic Church ba nagsiparito? Hindi. Patag tayo. Century, nandito na tayo. Ibig sabihin, hindi tayo nagsiparito. Nandito na talaga tayo. Iloloko lang tayo ng mga pastor niyan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galatia, merong magmamalasakit sa inyo, gaya ng ngayon, sa hindi mabuting akala. Subalit ang bibig nila, iguali sa iyo. Kaya ang gusto nila dito, madami sinasabi nito mga kapatid. O, may tanong pa kayo? Sa Ribulto, may tanong pa kayo? Sa Ribulto na natin. Kasi yung sinasabi nila Ribulto natin. Kayo, hindi natin sinasabi yun. Kasi yung pinakaranasan natin ng mga born again at yung mga ibang sect na tumasamado tayo sa Ribulto. Mali. Dahil walang aral, letra por letra sa Catechism of Catholic Church na tayo nagsimba sa Ribulto. Kaya tayo merong mga text and image. Focus na ibukit sa templo yun. Sa 8:29 ng unang hari. Press gis ng ikalawang kronika, pinababalit mga dito, isating kawin lang. Yung utos ng Diyos, ibalik sa dito. Ngayon, saan tayo magpapalit dito? Saan tayo magpapatira? Para sinagkasi. To respect, dahil ba nagpapalik? Katunay, ipinangaral ng mga apostol yun. 8:29 ng templo yun. At ang merong dalawang larawan ng Jerusalem. Nakalagay mo sa nakakwa. So, kapag dalawang larawan ipinangaral ng mga apostol. Tayo at yan ang hindi tayo susunod ng mga apostol. Kaya tayo nagpapatira pa doon dahil yun ang ginawa ni Josue sa 7:6 ng Josue. Tandaan yung mga talata, hindi na lang ito. Sabi palulong ko doon. Kaya yung dito na sinabi ng mga sulpon. Bubusin natin yan. Sige. Okay. Sige mga bro ha. Doon. Isugurin tayo na bro. Sabihin lang. Galit na galit eh, no? Oo, galit na galit. Ay, inalayo ko pala. Pinalapit ako bro. Doon pupunta yung sa kabila. Sundan natin, doon lumiko eh. Puntahan naman natin yung pinuntahan ng pastor. Susundan natin. Paalisin natin dito. Mga Katoliko yun, niloloko.
Mga kapatid, pasensya na kayo ha. Yung mga born again na yan, mga tikling talaga yan, parang Iglesia ni Cristo. Ayun, nakatikais natin yung mga kapatid. Doon dumiretso yung sulpot, di ba? Namatama ba? Oh, doon dumiretso yung sulpot eh. Ako ba? Lipad daw ang mga aswang. Sabi ko, tingin. Ito, sagit lang mga kapatid, susundan natin. Ano to? Malimit na to. Springness. Wala yan, ano yan? Wala. Palakas mo. Anong captain na ngayon? Hindi naman galit. Ayan. Mga captain na ito. Hindi naman, delete naman siya kalit. Aliko tayo dito. Dito dumiko yung mga ano eh, mga walang iyang pastor ng ano eh. Oo, naloloko eh. Mga hindi na nakatikaise natin sila sa awat tulong ng Diyos dun sa tamang form ng born again. At magaganap yun sa tunay na iglesia. Hindi sa kanila. Buro mo, 3.5 ng 1, alam ko na babasahin, inunahan ko na. Sabi, Judgmental, humahatol daw. Eh si Pablo humahatol, 1.13 ng tito. Eh hindi mo pala kilala si Pablo. Tapos susunggapan mo ako, engot. Walang nga itong mga sulpot na ito. Hindi naman ako papayag lukuhin mga kapatid nating Katoliko. Ito, nandito yata lumiko yung mga yan, mga kapatid. Tignan natin. Pinaglololo ko mga kapatid nating Katoliko eh. Dito, Brad, no? Hello, Brumago. Kamusta ka naman? ayos na ako. Mga kapatid, pasensya na kayo kung uminit ang ulo ko ha. Pasensya na kayo. Kailangan lang talaga natin gawin yon para masindak yung mga sulpot. Kasi unang-una, 2,000 years ago, pinagpauna naman ni Apostle Paul yun in 12:9 of Romans. Na ano, nakapuotan ninyo ang anyo ng masama. Pero hindi ganung klaseng puot na susugudin tayo. Ay, naku, Pastoroto talaga oh. Kaya salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey, mga kapatid. Tigtas natin yung dapat na wala niya mga ano ito. Mga Pastoroto ito. Ay. No. Sagit lang mga ano, igsuhan mga kapatid ha. Baka yung dalawang ano eh. Ha? Dito minsan na diretso yung mga mukong ito. Meron pa pala dito mga ano, mga Pastoroto. Oo, marami dito. Sinasabi ko sa iyo eh. Kaya nga gusto ko mag-evangelist tayo sa bayan eh. Para masabayan yung mga loko-loko na yun eh. Grabe mga kapatid na Katoliko niloloko, mga inosente. Tapos nung magtatanong ako, ayaw magpatanong mga kapatid. Paano naging tunay na iglesia yan? At paano naging tunay na born again yan? Samantalang yung 3:15 of 1 Peter, hindi nasusunod ng mga mokong na born again na ito. Mokong talaga kayo, mga sekta. Alam ko ang galawan ninyo. Tapos magagalit kayo sa akin. Mga miyembro namin yung nakatikais mo. Ay, naku. Ayun ba yun? Ay, hindi.
kunin nila Justin. Ano, wala dito, no? Yun, salamat sa Diyos. Bantay natin lahat ng lugar dito. Kasi, dun sa farm, meron doon. Sa awa tulong ng Diyos, nalambat natin, tumakbo yung mga aswang. Tapos dito, bale mga kapatid, ang kailangan ko lang ay magkaisa tayo. Magtulong-tulong tayo bilang mga tunay na Kristiyano. At yan, ibinili naman ni Apostolo Pablo yan sa 4:5 ng Epeso. Na isang Panginoon, isang pananampalataya. Therefore, one faith tayong mga Katoliko. Kaya ako, pagkakauwi ko ng school, kahit mapagod ako, okay lang eh. Liliputin ko lugar na ito. Wait lang ha. Itong lugar na ito, liliputin ko. Tapos, sa farm, pinanggalingan namin doon sa dulo. Tapos pagpunta namin doon, punta naman sa plaza, mga kapatid. Pagpunta natin plaza, wala man na sulpot, okay na ang ating misyon. Kaya ang hinihiling ko lang, magkaisa tayo mga kapatid. Huwag tayong magprotesta laban kala Duterte, Marcos, huwag tayong makisama doon. Magkaisa tayo, magsama-sama tayo, hindi para sa kaguluhan gaya ng nasa 5:19 ng Galacia na sinasabi sa 21 na yung nagsisipag sanay nun ay walang bahagi sa langit. Magkaisa tayo dun sa sinasabi ni Kristo sa 28:19 hanggang 20 ng Mateo na na ituro natin sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ano yun? Yung ikaliligtas na aral, 15:2 ng unang Korinto. Hindi yung kukuha ka lang ng talata, gaya ng mga born again, 3:16 lang nandyan, 3:5 lang nandyan, ligtas ka na. Kaingutan ng mga pastor ng demonyo yan, mga kapatid. Kaya pupunahin ko yung mga yan eh. Utos naman yun eh. Tapos magagalit sa akin. Ano ko yung problema na itong tik-tik na ito? Ayun. Kaya, magpapatuloy tayo mga kapatid. Wala na yata, Pagod ako. Ikaw, Bro Mago, anong masasabi mo sa katikisim tsaka pagpuna sa mga sulpot? Okay naman. Ayun din nata. Pastor ba yun? Ay, hindi. Kala ko pastor eh. Hindi natin pwedeng hayaan mga pastor dito, bro. Ayun si. Hindi naman hindi naman nag-aakay, no? Oras na may akayin ng mga Katoliko, puntahan natin. Wala na, no? Wala na. Yun, salamat sa Diyos. Ito ang view dito mga kapatid. Ayan. Building. Sa Manila. Siguro mga kapatid, maraming mga sulpot rin doon sa lugar na yun. Maraming sulpot doon eh. Diba? Tapos, ang lugar dito ay ganito mga kapatid. Ayan. Ngayon, sa awa tulong ng Diyos, nakapagpundar na tayo ng speaker dahil may isang kapatid na nag-donate. Huwag na natin sabihin siguro yung pangalan dahil lalabagin natin yung sinabi ni Kristo sa 1:1 ng Mateo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Gaya ng mga mapagpaimbabaw, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, yung ka-impokrit yung na kayo mga kapatid yung mga pangalan ng mga tulong sa atin para makabili tayo ng speaker kasi mahal ko kayo mga kapatid eh. Ayoko malabag ninyo yung 6:1 ng Mateo di bali ko mga pastorotot eh. Ayos. Ayan. Pagalitan yung mga sulpot na yan. Huli ka balbon. Ayan. Ingat kayo. Watching from Australia. I am blessed. Cyril, Dream, Skylove, Ariel,
Magandang hapon sa inyo, Ana Arriego. Si Bro Emmanuel. Hello. Hello, bro. Ayan. Feli ko. Johnny Menong Angeles, Tita Bunto, Leon Angulo Manggilindad, Bodybuilder Shokla. Ba't may ganitong pangalan dito, Bodybuilder Shokla? Sino ba to? Ayan, Skylab, always be humble. Sige po mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na kung medyo uminit yung ulo ko kanina kasi sinugod tayo eh. Ang init niya sa atin. Mga true Christian daw sila, wala daw sa atin ng Espiritu ng Diyos, pambihira, no? Sino kaya yung walang Espiritu ng Diyos? Yan na manununtok. O tayo na ikinakatikis lang at inililigtas sa apo yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Words and demonyo sila. Exorcist natin yan, deliverance natin yung mga sulpot. Watching from Mandawi, Cebu, si Brocots, Kanyada. Ayun nga mga kapatid, 4 na kaluluwa ang nailayo natin sa mga sulpot sa awa tulong ng Diyos. Kaya yung mga nanonood dyan, ang mga kakilala ko, ayan nakikita ko, banggain mo lahat ng mga 10% dyan. Louie, kasi lumayo na kayo dahil may bili naman na si Apostolo Pablo. Kaya nga nang binasa ko yung 17 of Galatians at nasa unang Thessalonica 5:22. Sundin na lang at magbulay-bulay tayo. Gumawa tayo ng mabuti, 2 ng Epeso, sapagkat kung alam natin yung paggawa ng mabuti, hindi natin gawin, magkasala tayo lahat, 4:17 ng Santiago. At isa dun sa alam kong gawang mabuti na ginagawa ko, pag hindi ko ginawa, mortal sin, dahil sinasadya, 10:26 ng Hebreo, at maaring maiwala ko yung kaligtasan ko, ikalawang 1:8, isa dun yung pagpuna ng mali. Kaya habang andito ako, habang may dila ako, habang nakalakad ako, habang ito si kapatid Damago, mga kapatid, hindi tayo titigil. Kaya kayo mga sulpot, huhulihin ko kayo. Tandaan nyo yan mga sulpot kayo. Huhulihin ko kayo. Kahit saan kayo dito sa binyan, huhulihin ko kayo mga sulpot. Sinasabi ko sa inyo. At pag may nakita ako na inaakay nyo, kayong mga born again kayo, isa lang ang pupuntahan nyo, hampasin ko kayo ng aral. Wala ba sa Biblia yon? Nasa Biblia yon. 2:27 ng Apokalipsis. Yung pamalong bakal na sinasabi doon, yun yung sandata ng mga apostol na hindi laban sa laman sa 2 Korinto 14-5. Kaya gibain namin yung maling pananampalataya nyo na pinangloloko nyo sa mga kapatid namin Katoliko. Muli mga kapatid, hanggang dito na lang ulit. At salamat sa Diyos. At may drone mga kapatid. Huling-huli. Ayan, ikaw ano masasabi mo kapatid na Mago? Kamusta po kayo? Paalam na tayo. Salamat po sa Diyos. Ingatan nawa po kayo. Ingatan nawa mga kapatid. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakat-unan. Daghang salamat.